ang babae sa pagamutan upang magpatingin sa doktor. Hindi inaasahan, habang naglalakad siya, hindi sinasadyang nabunggo niya ang isang doktor. Dahil hindi siya matatag sa paglakad, muntik nang matamba ang babae. Mabuti na lamang at nasalo siya ng doktor sa tamang oras. Nang itinaas ng babae ang kanyang ulo, nakita niya ang isang gwapong lalaki na parang anghel. Ngunit ngumiti lamang ang doktor at agad na umalis. Hindi alam ng babae na may liligtas ng doktor na iyon ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang pumasok sa silid pagsusuri, sinabi ng doktor na mayroon siyang malignant myeloma. Ayon sa obserbasyon ng doktor, tila isa itong multifocal tumor. Sa ngayon, ang mga sintomas ng sakit ay matinding sakit ng ulo at pagsusuka, at makakaramdam ang katawan ng kirot. Umaasa ang doktor na maaaring sumailalim si Dongjong sa biopsy upang matukoy ang kanyang eksaktong kalagayan. Agad na nagtanong si Dongjong kung maaari bang gawin ang biopsy sa katapusan ng linggo. Matapos matanggap ang sagot na hindi, nagpasya siyang huwag na itong ituloy. Pumunta si Dongjong sa pagamutan ngayong araw. Naubos na niya ang lahat ng kanyang bakasyon sa loob ng ilang taon. Wala nang natitirang araw na pahinga si Dongjong. Nagulat ang doktor at sinabi kay Dongjong na kung sasailalim siya sa operasyon, maaari pa siyang mabuhay ng isa pang taon. Kung hindi sasailalim sa operasyon si Dongjong, 3 hanggang 4 na buwan na lamang ang kanyang itatagal. Bukod pa rito, lalo pang lalala ang kanyang kondisyon pagkatapos noon. Paralisado ang isang bahagi ng kanyang katawan at magkakaroon siya ng problema sa pagsasalita. Pagkarinig nito, tumango si Dongjong. Pagkatapos ay inilabas ni Dongjong ang blueprint at sinabi sa doktor na in-upload at naipromote na niya ang dokumentong ito sa kanilang kolom. Gaano man kabala ang doktor, umaasa pa rin si Dongjong na ipagpapatuloy ng doktor ang pag-upload nito hanggang episode 70. Umaasa si Dongjong na agad na matatapos ng doktor ang manuscript. Pagkatapos ay magalang na nagpaalam si Dongjong sa doktor. Sa sandaling yun, dumating ang doktor na hindi sinasadyang nabunggo ni Dongjong at lumapit sa isang bakanteng higaan sa pagamutan. Nagbilang siya pababa ng 5 segundo. Pagkatapos nito, biglang pumasok ang napakaraming pasyente sa pagamutan. Ngayong hapon, natuklasan sa lugar ng Seoul ang isang kaso ng pagpatay na nagresulta sa malubhang pagkakasugat ng 7 tao. Ang taong nakahiga sa higa ng pagamutan ang pangunahing sospek. Napansin ng nurse na hindi suot ng gwapong doktor ang kanyang badge kaya nagduda siya at tinanong kung saang pagamutan nito kabilang. Tinitigan ng doktor ang nurse. Agad na na-hypnotize ang nurse. Lumapit ang gwapong doktor sa pasyente at sinabi sa pasyente na buksan na nito ang kanyang mga mata. Pagkarinig nito, biglang nagising ang pasyente. Karaniwan, kinamumuhian niya ang karamihan ng mga taong nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang nasasakupan. Ang man-ira ay karapatan niya. Ngunit ngayon, may taong nang ahas na nakawin ang kanyang trabaho. Kailangan niyang pansamantalang bawiin ang kamatayan ng taong ito. Mabilis na nagsara ang sugat sa leeg ng pasyente. May kung anong pumasok sa katawan ng pasyente. Susunod, ipararamdam ng doktor sa kanya na sa mundong ito, ang bagay na higit na nakakatakot kaysa kamatayan ay ang buhay. Pagkatapos ay umalis siya, pumunta siya sa bubong ng pagamutan at nakasalubong ang isang misteryosong babae. Inihalin tulad ng babae ang mundong ito sa isang hardin ng mga bulaklak. Siya mismo ang hardinero, samantalang si Mailman, isang tagapuksa na nakatayo sa kanyang harapan, ang paru-parong nasa halamang pan ng mga pukyutan. Totoo ang kanyang pagkalito, nagtrabaho siya ng walang pahinga sa loob ng napakaraming taon. Kailan ba siya maaaring huminto? Sinabi ng babae sa kanya na kapag siya ay naging pag-asa ng isang tao o naging isang tunay na tao, darating ang oras upang siya ay makapagpahinga. Samantala, gusto nang makipaghiwalay ng nobyo ni Dongjong sa kanya. Ngayon ay naging 3 tao na siya nang wala sa lugar. Dumating ang asawa ng lalaki at sinermonan si Dongjong. Pagbalik ni Dongjong sa publishing house, patuloy siyang inaapi ng direktor. Matagal nang nagtrabaho si Dongjong nang walang pahinga. Hindi na niya kaya kinuha niya ang kanyang bag at umalis sa trabaho. Ang larawan ni Dongjong at ng asawa ng lalaki na nagtatalo sa coffee shop ay kumalat online. Nagsimulang betikyusan si Dongjong ng kanyang mga kaibigan. Habang malungkot si Dongjong at iniisip kung bakit siya napakawalang swerte, biglang nagpadala ng mensahe sa kanya ang babaeng nasa tabi niya. Sinabi ng babae kay Dongjong na ang lalaking nakasuot ng asul na pangitaas sa kanyang harapan ang siyang espesyalista sa palihim na pagkuha ng litrato ng mga babae. Agad na hinabol ito ni Dongjong. Nang makarating sa pangunahing kalsada, nahulog ang lalaki sa isang butas sa gitna ng kalsada. Lumalabas na saan man magpunta ang tagapuksa ay magiging lubhang malas ang lugar na iyon. Sa sandaling ito, naglalakad si Dongjong sa kalsada. Malakas ang pagbuhos ng ulan, at si Dongjong lamang ang walang payong. Tumawag ang nakababatang kapatid ni Dongjong na si Tak Sonjung upang humingi ng pera. Pumunta si Dongjong mag-isa sa tindahan ng cake at bumili ng cake. Kaarawan ngayon ni Dongjong, ngunit walang nakakaalala. Mamamatay si Dongjong sa loob ng 3 buwan. Malapit nang matapos ang kanyang trabaho at wala nang pakialam ang kanyang pamilya. Kahit nasa ganoong sitwasyon, hindi makasigaw ng malakas si Dongjong. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Dongjong.
Nagtulungan sina Dongjong at Tak Sanjung upang mabuhay. Uminom ng kaunting alak si Dongjong at pumunta sa bubong. Nakakita si Dongjong ng maraming bulalakaw na dumadaan sa kalangitan. Malakas niyang isinigaw sa langit ang kanyang kahilingan. Ninais ni Dongjong na wasakin ang mundong ito, lipulin ang lahat, at dalhin dito ang kapahamakan. Sa oras na ito, nasa loob ng bahay ang doktor at bigla niyang narinig ang panalangin ni si Dongjong. Naramdaman niyang kakaiba ang dalagang ito. Biglang tumunog ang doorbell. Sinubukan ni si Dongjong na imulat ang kanyang mga mata. Nalilituhan siya habang tinitingnan kung sino ang nasa labas. Biglang nakakita si Dongjong ng isang tanawin sa ibang bansa sa pamamagitan ng pintuan. Naramdaman ni si Dongjong na sobra ang kanyang nainom na alak. Naging mapaghinala siya at binuksan ang pinto, at nakita niyang lumitaw ang destroyer sa harap ng kanyang bahay. Binati siya ng destroyer at sinabi nitong nagbibiro lang siya kanina. Gusto lang daw nitong buksan niya agad ang pinto. Biglang naalala ni si Dongjong na ito ang lalaking nakita niya sa ospital kaninang umaga. Tinanong ni si Dongjong kung bakit siya hinahanap. Sinabi ng destroyer na dahil tinawag siya ni si Dongjong kanina. Pagkatapos ay diretsyong pumasok ang destroyer sa bahay ni si Dongjong. Naramdaman ng destroyer na may kakaiba sa paligid. Tinanong niya kung may cake ba sa mesa. Nagdiriwang ba siya? Araw din daw yun ang kanyang kaarawan. Nang marinig yun, binati siya ni si Dongjong ng maligayang kaarawan. Naging masaya ang destroyer dahil mula nang lumaki siya. Yun ang unang beses na nakatanggap siya ng pagbati mula sa tao. Nais na sanang tumawag ni si Dongjong ng pulis ngunit nadiskubre niyang ubos ang baterya ng kanyang telepono. Inutusan siya ng destroyer na umupo. Sinabi nito na hindi ba't kahihiling lang ni si Dongjong ng isang bagay. Kaagad siyang sinigawan ni si Dongjong at tinawag na baliw. Aalis na sana si Dongjong sa bahay ngunit nadiskubre niyang kusang naglock ang pinto. Nagsimula siyang kabahan. Tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto nito. Sinabi ng destroyer na mamamatay si Dongjong sa loob ng susunod na 100 araw. Nagbilog siya ng petsa sa kalendaryo. Dahil sa nakikita, napuno ng takot si Dongjong. Hindi niya alam kung kumikilos na ba ang tumor kaya nagkaroon siya ng mga guni-guni. Nang makita yun ng destroyer, agad nitong naisip na kailangan ni si Dongjong ng oras para kumalma. Dahan-dahan itong lumabas ng bahay ni si Dongjong. Sinabi niyang magkikita silang muli. Pagkasabi noon, bumalik agad ang destroyer sa kanyang villa at nagbilang pa atras mula 3-2-1. Biglang lumitaw si Dongjong sa loob ng bahay nito. Lumabas na pumasok pala ang destroyer sa panaginip ni si Dongjong. Ayaw man niyang paniwalaan ang nangyayari, susubukan sana ni si Dongjong na buksan ang pinto at tumakbo, ngunit nadiskubre niyang isang walang katapusang lungsod ang nasa labas. Kung hindi raw gusto ni si Dongjong ang lungsod, dadalhin daw siya ng destroyer sa tabing dagat. Sa kasalukuyang sitwasyon, naniwala si Dongjong na ang tao sa harap niya ay ang destroyer. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nito hinahanap sa ganitong oras. Nahirapan din ang destroyer dahil kailangan niyang manalangin sa mga tao upang magawa ang kanyang tungkulin. At lubha siyang naengganyo sa panalangin ni si Dongjong. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang tumunog ang kampana. Isang pitik ng daliri ang nagpabalik ng ulirat kay si Dongjong. Naramdaman ni si Dongjong na maswerte siyang panaginip lang yon. Ngunit nadiskubre niyang maraming bakas ng paa sa carpet ng bahay. Lumalabas na talagang nagpakita ang lalaki kagabi. Nang sasakay na si Dongjong ng subway papunta sa trabaho, nadiskubre niyang lumitaw sa tabi niya ang destroyer. Kaya pala hindi lahat ay panaginip. Bibili sana si Dongjong ng sushi para sa agahan. Nagpanggap ang destroyer bilang empleyado. Ayaw siyang pansinin ni si Dongjong kaya agad siyang sumakay sa tren. Puno ng tao ang subway kaya hindi siya komportable. Naisip niyang sana ay maglaho ang lahat ng tao. Biglang namatay ang mga ilaw. Naglaho ang lahat at tanging si Dongjong at ang destroyer ang natira. Tiningnan siya ng destroyer at ngumiti. Sinabi nito na nakikita niya na yun din ang kanyang hiniling. Habang gulat na gulat pa rin si Dongjong, muling kumislap ang mga ilaw. Nang bumalik ang liwanag, balik sa normal ang lahat. Pagdating ni si Dongjong sa trabaho, sinabi ng kanyang kasamahan na dumating na ang manunulat na nakatakda niyang makausap. At ang taong lumitaw sa harap niya ay ang Terminator. Sinabi ng Terminator na ilang araw na ang nakalipas mula nang maramdaman nitong nakakainis ang manunulat na yun kaya ipinadala niya ito sa ibang bansa. Dahil sa kakayahan ng Terminator, naririnig niya ang iniisip ng lahat. Ngunit matapos siyang makipagkontrata sa isang tao, hindi niya mababasa ang isip ng taong pumirma ng kontrata sa kanya. Hindi na kinaya ni si Dongjong. Tumakbo palabas ng kumpanya si Dongjong. Tatawagan sana niya ang kanyang ate para ireklamo ang lahat ng kabaliwan, ngunit nakita niya ang Terminator sa kabila ng kalsada. Nakatingin ito sa kanya. Habang nag-iisip si Dongjong, nagpasya siyang tumawid. Biglang kumirat ang tumor sa kanyang ulo kaya siya'y natambas sa sakit. Naka-red light din sa oras na yun at paparating ang isang malaking truck papunta kay si Dongjong. Sa gitna ng panganib, huminto ang lahat ng bagay sa paligid ni si Dongjong. Tanging ang destroyer lamang ang nakakagalaw sa espasyong yun. Dahan-daang lumapit ang destroyer kay si Dongjong.
Tinanong niya si Dongjong kung nais ba nitong hawakan ang kanyang kamay dito, o kung pipiliin niyang umalis. Sa sandaling yun, hinawakan ni si Dongjong ang kamay ng destroyer. Opisyal na nabuo ang kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Pumunta ang dalawa sa kafe. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Dongjong sa sitwasyon sa kanyang harapan. Tinanong ni Dongjong kung siya ba talaga ang tagapuksa. Nang makita ng tagapuksa na nagdududa si Dongjong sa kanya, agad niyang ipinakita ang kanyang kakayahan. Sa isang iglap, nagawa niyang patayin ang lahat ng kuryente sa kafe. Naisip ni Dongjong na baka nagkataon lamang. Hindi ito tinanggap ng tagapuksa, kaya muli niyang pinatay ang kuryente sa lahat ng telepono. Sa pagkakataong ito, inisip ni Dongjong na baka isa lamang itong taong kayang kontrolin ang kuryente. Dahil mahirap kumbinsihin ang babaeng nasa kanyang harapan, pinatunayan ng tagapuksa ang kanyang kakayahan sa mas kamanghamanghang paraan. Biglang lumitaw ang napakaraming bulalakaw sa kalangitan. Palapit na ang mga itong bumagsak sa mundo. Nakita ni Dongjong ang tagpong yun at naniwala sa kanyang sinabi. Nakiusap si Dongjong sa tagapuksa na tumigil na siya. Bigla itong naging makukulay na usok at naglaho sa kalangitan. Naibalik din ang kuryente sa kafe. Ipinaalala ng tagapuksa kay Dongjong na ngayong nakapirma na sila ng kontrata, dapat niyang tandaan na hindi siya mabuting tao. Tumalikod na sana siya upang umalis. Nang hawakan ni Dongjong ang kanyang kamay, inilagay ng tagapuksa ang isang pulang tali sa kamay ni Dongjong na kayang supulan ng tumor sa kanyang utak. Hindi nito ipaparamdam ang anumang sakit, ngunit kailangan itong i-charge bago maglabindalawa ng hating gabi. Isang beses sa isang araw, kailangang palitan ni Dongjong ang tali. Sinabi niya na ang kabayaran ay ang paghahawak kamay nila isang beses sa isang araw, na siyang paraan ng tagapuksa upang makontrol siya. Pumasok ang tagapuksa sa bilangguan. Nang wala ng tao sa paligid, sinubukan ng isang bilanggo na atali ang lubid sa kanyang leeg upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Nang kusa namang bumukas ang pinto ng bilangguan at naputol ang lubid, nauna na siyang paalalahanan ng tagapuksa. Sinabi ng tagapuksa sa kriminal na huwag itong lumikha ng problema sa kanyang nasasakupan. Ang pagwasak ay karapatan niya. Hindi na makayanan ng bilanggo ang kanyang sitwasyon. Araw-araw ay hindi siya makatulog dahil ang kanyang pandinig ay puno ng hinanakit ng napakaraming tao. Nakakatawa yun para sa tagapuksa, ngunit yun ang dapat pagdaanan ng kriminal araw-araw, at hindi niya yun makaya. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, sa 3 taong pinatay ng kriminal, 2 ang hindi pa rin nagigising. Ito ang karmang nilikha ng kriminal. Sa sandaling yun, pumunta siya sa pagamutan upang dalawin si Son Yoshin. Kahapon lamang, sinabi niya kay Son Yoshin na hindi siya isinilang dahil sa pagnanasa ng tao. Ngayon ay nakatagpo siya ng isang taong kawili-wili, isang taong ang kahilingan ay wasakin ang mundo. Ang mga kahilingang naririnig niya araw-araw ay ang manalo sa lottery o magkaroon ng malusog at masayang pangangatawan. Lahat ng yun ay nakapagpapabagot sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Son Yoshin na ang mundong ito ay isang hardin ng mga bulaklak. Sa oras na yun, nakatanggap si Dongjong ng tawag mula sa isang kasamahan na nagsasabing ang kanyang dating kasintahan ay nasa editorial office ngayon. Mula nang hiwalayan siya ni Dongjong, palaging pumupunta ang dating kasintahan sa kanyang trabaho upang magsisigaw at manggulo. Ngayon ay hindi lamang niya nawala si Dongjong, kundi pati ang asawa niya ay nais na siyang hiwalayan. Bumalik si Dongjong sa trabaho. Nagsimulang magwala ang kanyang dating kasintahan. Hindi niya maunawaan kung ano ang napag-usapan ni Dongjong at ng kanyang asawa. Ngayon ay gustong maghiwalay ng kanyang asawa, ngunit si Dongjong ang nakararamdam ng pagkawalang katarungan. Nang una silang nagkakilala, hindi alam ni Dongjong na may asawa siya. Niloko niya si Dongjong. Wala siyang ginawang mali. Sinabi ni Dongjong ang lahat ng ito sa kanyang asawa. Hindi talaga maunawaan ni Dongjong ang kanyang dating kasintahan. Kahit naghiwalay na sila, dapat sana ay magpakita pa rin ito ng paggalang. Palihim na naisip ni Dongjong kung dapat na ba niyang naisin na mawala na ang lalaking yun sa mundo. Ngunit napaisip siya muli, kung gagamitin niya ang kanyang kahilingan para lamang sa ganitong tao, sayang naman. Hinila ng asawa ang lalaki palabas. Nag-ulo ang buong opisina. Napakamasama ng pakiramdam ni Dongjong. May malubhang sakit din siya sa oras na ito. 100 araw na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Sumulat si Dongjong ng kanyang resignation letter at ibinigay ito kay Ju Wong, ang department head. Sinabi ni Ju Wong kay Dongjong na nasa Paris na ang kinatawan ng kumpanya. Kailangang hintayin nila ang pagbabalik ng kinatawan bago niya maipasa ang kanyang resignation letter. Pagkatapos ng trabaho, muntik nang tumawid si Dongjong sa kabila ng ilaw trapikong pula nang bigla niyang maalala ang nangyari kaninang umaga. Nang papalapit ang truck kay Dongjong, hindi niya maiwasang huminto. Nagdadalawang isip si Dongjong. Biglang lumitaw ang tagapuksa, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi na oras na upang i-charge ang tali. Tinanong niya si Dongjong kung bakit hindi ito makatawid. Kung matatakot siya sa mga susunod na pagkakataon, maaari niya siyang tawagin kailanman. Magagawa ni Dongjong ang anumang nais niya. Nasa tabi niya ang tagapuksa dahil sinabi niya ang kahilingang wasakin ang mundo. Hanggat matutupad ang kahilingan na yun, matatapos ang misyon ng tagapuksa.
Tinanong ni Dongjong kung ano ang magiging kapalit kung gusto niyang kanselahin ang kontrata. Medyo nagalit ang tagapuksa nang marinig ito. Sinabi niya na kung gagawin niya yon, may mamamatay kapalit niya. Ang taong yun ay ang taong pinakamamahal niya. Ang kapahamakan sa loob niya ay may lilipat sa ibang tao. Iyon ang kapalit. Ang bawat kasunduan ay may kapalit kapag kinansela. Ito ang kapangyarihan ng kontrata. Pinaloob niya ang kanyang mga daliri at biglang lumitaw muli ang truck mula kaninang umaga. Papunta na sana ang truck kay Dongjong. Nang sumugod ang truck, pumikit si Dongjong at sinabi sa kanya na huwag nang ipagpatuloy. Nawala ang lahat sa isang kisap mata. Ito ang resulta ng pagsira ng kontrata. Nagalit si Dongjong. Sinubukan niya itong sampilan. Napakalamig ng tagapuksa. Araw-araw niyang nararanasan ang ganito. Umalis siyang mag-isa at bumalik sa kanyang tirahan. Nakatitig siya nang walang saysay sa lighter na hawak niya. Naalala niya ang sinabi ni si Dongjong kanina. Bakit siya? Minsan ay tinanong din niya si Son Yoshin ng ganoong tanong. Ang sagot na natanggap niya ay tadhana. Lumalabas na lubhang malupit ang tadhana sa lahat. Sa oras na ito, nakauwi na si Dongjong. Tiningnan niya ang bilog na marka sa kalendaryo. Panahon na para simulan ng pagbilang hanggang sa araw ng kanyang pag-alis. Dumating si Tak Xianjung sa kanyang bahay. Marami siyang biniling gamit para kay si Dongjong. Wala nang nasabi si Dongjong kundi yakapin ng mahigpit si Tak Xianjung. Pumanaw na ang kanyang mga magulang. Sa mundong ito, si Tak Xianjung na lamang ang natitira niyang kamag-anak. Pagkatapos, pumunta si Dongjong sa photo studio. Habang ngumingiti si Dongjong, lumitaw ang Terminator sa harap niya. Matapos makuha ang larawan, sinabi niya sa staff na i-print ito sa isang itim na frame. Pagkatapos, niyakap ni si Dongjong ang kanyang retrato at naglakad kasama ang Terminator sa tulay ng Hangang River. Inilahad ng Terminator ang kanyang kamay. Panahon na ulit para mag-charge ng kanyang baterya. Nang hawakan niya ang kamay ni si Dongjong, biglang namatay ang mga ilaw sa kalye. Nagtaka si Dongjong kaya tinanong niya kung gawa ba yon ng Terminator. Ngunit ipinaliwanag ng Terminator na hindi yon dahil sa kanya. Sa oras na yon, maraming ambulansya ang dumaan sa tulay. Ipinakita sa screen sa malayo na kagabi sa Seoul area ay nagkaroon ng 18 aksidente sa kalsada at ikinasawi ng 2 tao. Tama, ang paglitaw ng Terminator ang naging sanhi ng aksidente. Bawat kalsadang tinatapakan niya, bawat kilos na ginagawa niya, pati bawat pag-inga niya, lahat ng iyon ay nagdudulot ng mga aksidente sa paligid. Ganoon ang kanyang pag-iral. Tinanong siya ni si Dongjong kung ano ang mangyayari kung wala siyang gagawin. Naalala ng Destroyer. Minsan niya ring inisip yon, ngunit hindi ganoon ang kinalabasan. Mula noon, nagsulputan ang mga heatwave at tagtuyot sa lahat ng lugar, at maraming tao ang nadadamay sa mga aksidente. Doon naintindihan ni si Dongjong na ang mundo ay may kapalit sa bawat bagay. Iyon ang batas ng mundo. Pagkatapos ay inihatid ng Destroyer si Dongjong pauwi. Sa oras na yon, muling lumitaw ang ex-boyfriend ni si Dongjong. Lasing siya at nagwala. Lumuhad siya sa harap ni si Dongjong. Sinabi niyang kasalanan niya ang lahat. Gusto niyang magsimula muli kay si Dongjong. Habang nagtutulakan sila, nalaglag sa lupa ang larawan ni si Dongjong. Hindi na makapanood ng tahimik ang Destroyer. Hinawakan niya sa kwelyo ang ex-boyfriend. Tinanong ng Destroyer si Dongjong kung kailangan niya bang mawala ang taong ito. Ayaw ng dalaga na aksayahin ang isang kahilingan sa walang kwenta. Dahil doon, mabilis na nakaisip ng paraan ang Destroyer. Tinawag niya si Dongjong na kanyang asawa at sinabing siya na ang bahala dito. Ngayon, umuwi na raw si Dongjong at lutuin ang paborito niyang malamig na sopas na pipino. Nang marinig yun, agad nag-init ang ulo ng ex-boyfriend. Inisip niyang sakto naman ang timing ni si Dongjong. Para bang sila ay itinadhana talaga. Iyon daw ang isang lalaking may asawa at isang babaeng nang aagaw. Biglang lumitaw si Tak Xianjung. May dala siyang kahoy at tinuruan niya ng leksyon ang walang kwentang lalaki. Pinupulot naman ni si Dongjong ang mga nabasag na salamin ng larawan at aksidente niyang naputol ang kanyang kamay. Tinulungan siya ng Destroyer at pinagaling ang sugat. Nangako silang dalawa na hindi niya pababayaan na makaramdam ng sakit si Dongjong. Tinupad yun ng Destroyer dahil si Dongjong lamang ang nag-iisip na kagaya niya sa mundong ito. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa dalaga. Sa sandaling yon, tumalikod ang Destroyer at aalis na sana. Biglang tinawag siya pabalik ni si Dongjong. Sinabi niya na magsama na sila mula ngayon. Sa sandaling yon, bahagyang ngumiti ang Destroyer. Paano kaya magpapatuloy ang nakatakdang ugnayan ni na si Dongjong at ng Destroyer? Kapag nagsimula silang manirahan ng magkasama, paano huhubog ang kanilang misteryoso at romantikong pag-ibig? Sa sandaling yon, umuwi si Dongjong at tumingin sa sarili niya sa salamin. Iniisip niyang baliw na siya. Bakit niya nasabi na gusto niyang makasama ang Destroyer? Ano ba ang ginawa niya? Natapos ni si Dongjong ang paghuhugas ng mukha at kinumfort ang sarili na ang kahihiyan ay lilipas din. Dapat pa rin niyang sabihin sa Destroyer ang desisyon niyang kanselahin ang kontrata. Habang bubuksan na niya ang pinto, nadiskubre niyang konektado na ang kanyang bahay sa villa ng Destroyer. Sa tanawing nasa harap niya, biglang napatawa ng malakas si Dongjong.
Hindi rin niya alam kung aling subway line nakalagay ang bahay ng destroyer at kung aling linya dapat niyang sakyan. Nagtaka ang destroyer. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang inimbitahan siya ni si Dongjong na magsama. Gusto ba siya nito? Agad itong itinanggi ni si Dongjong at sinabing-sinabi ng destroyer na kumapit siya rito. Si Dongjun ay naniniwalang ito ang kanyang kapalaran. Nang tumalikod na ang lalaki upang umalis, biglang nagkaroon ng kakaibang pag-iisip si Dongjun. Labis na natakot si Dongjun na baka biglang maglaho ang destroyer kaya bigla siyang napausal ng salita. Ngayon, may malubhang sakit na si Dongjun at mayroon na lamang siyang 100 araw para mabuhay. At sa bawat araw, kailangan niyang hilingin sa kanya na tulungan siyang maibsan ang sakit. Pagkatapos nito, tinanong ni Dongjun kung nasaan ang silid kainan ng destroyer at kung nasaan ang silid tulugan ng destroyer. Sinabi ng destroyer na hindi siya kumakain o natutulog. Nang marinig yun, labis na nagulat si Dongjun. Hindi inaasahan ni Dongjun na agad niyang bubuksan ang pinto ng sala. Nadiskubre ni Dongjun na kahit lumipat siya ng silid, muli pa rin niyang makikita ang destroyer. Sa sandaling yun, bigla niyang narinig ang tawag ni si Tak Xianjung. Lumalabas na ito ay isa lamang na koneksyon sa espasyo at panahon. Hindi nagbago ang tunay na lokasyon. Nang buksan ni Dongjun ang pinto, nakaupo na si Tak Xianjung sa terasa. Sinabi ni si Tak Xianjung sa kanyang kapatid na ang lalaking may asawa na nang abuso sa kanya ay napagsabihan na niya. Ibinahagi rin ni si Tak Xianjung ang isang magandang balita. Habang hinahabol niya ang kanyang dating kasintahan gamit ang kahoy na pamalo, tumakbo ito papunta sa kalsada at nabangga ng kotse. Malubha na ngayon ang kanyang kalagayan. Marahil ay ilang buwan siyang hindi makakabangon. Sa pagkakataong yon, natapos na ang usapin tungkol sa dating kasintahan. Ngayon naman ay ang destroyer ang susunod. May hawak na tsinelas si Tak Xianjung at papasok na sana upang hanapin ang destroyer. Agad siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Nang buksan ni si Tak Xianjung ang pinto ng silid ni Dongjun, nadatnan niya ang destroyer na nakahiga sa kama ni Dongjun. Binati pa siya ng destroyer. Tinawag din ng destroyer si Dongjun bilang kanyang minamahal na asawa. Ipinahayag ng destroyer na siya ngayon ang asawa ni Dongjun. Hindi inaasahan ni si Tak Xianjung na nananatili pa rin siyang walang asawa at namumuhay ng payapa. Si Dongjun naman ay naglakas loob pang mag-uwi ng lalaki. Nakita ni si Tak Xianjung na tila kalmado ang lalaki kaya naisip niyang tila mayaman ang destroyer. Agad niyang sinabi kay Dongjun na pumunta sa tindahang bukas ng 24 na oras upang bumili ng beer. Kailangang uminom ng beer ang mga lalaki upang makita ang kanilang ugali. Hindi maaaring seryosong magtangkilik ng isang gwapong lalaki ang kapatid ni si Tak Xianjung. Malamang na manlilinlang lamang ang destroyer. Uminom ang dalawa ng ilang lata ng beer. Manatiling kalmado ang destroyer habang nagsimulang magsalita ng walang direksyon si Tak Xianjung. Hinikayat ng destroyer si Tak Xianjung. Kung pagod na si Tak Xianjung, hindi na niya kailangang magpanggap na masaya. Maaari siyang maging mas komportable. Lubos na naantig si Tak Xianjung sa mga salitang yun. Hinawakan niya ang kamay ng destroyer at sa mapakiusap na tinig ay sinabi na sa hinaharap, kailangan ng destroyer na alagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Sinabi rin ni si Tak Xianjung na gabi na at oras na para siyang umuwi. Sinabi rin niya kay Dongjun na magpakabait sa gabing yun. Inaayos ni Dongjun ang pagkain. Nang tumalikod siya, napansin niyang konektado ang kanyang bahay sa lobby ng destroyer. Ipinaliwanag ng destroyer na ngayong magkasama na sila, mangyayari ang koneksyon ng espasyo araw-araw. Pinaalalahanan siya ng destroyer na si Tak Xianjung ang taong pinakamahalaga sa kanya. Kung nais niyang kanselahin ang kasunduan, mamamatay si Tak Xianjung. Naggalit agad si Dongjun at kumuha ng kumot mula sa kanyang silid upang doon matulog sa sopa. Nais ni Dongjun na pigilan ang destroyer sa anumang maaaring gawin ito sa kanyang pamilya. Kailangan niya itong bantayan palagi. Tinanong niya ang destroyer kung tunay ba nitong nais wasakin ang mundo. Kinabukasan, gumuhit ang destroyer ng 4 na krus sa kalendaryo. Pinaalalahanan niya si Dongjun na simula na ang pagbibilang ng araw bago siya mamatay. Kinuha ni Dongjun ang kanyang talaarawan at muling isinulat ang nilalaman ng kasunduan sa pagitan niya at ng Terminator. Una, bago mamatay si Dongjun, aalisin ng Terminator ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Araw-araw sa 12 ng tanghali, hahawakan ng Terminator ang kanyang kamay ng 1 beses. Ginagawa nila ito upang makakuha ng lakas. At sa loob ng 100 araw na ito, tutuparin ng Terminator ang pinakamahalagang nais ni Dongjun. Kung sisirain ni Dongjun ang kasunduan, mamamatay ang taong pinakamahalaga sa kanya. Habang nasa pulong si Dongjun kasama si Department Head si Juwon sa opisina, nadiskubre niyang kusa nang nagtatype ang computer. Lumalabas na si Terminator pala ang nakikipag-usap kay Dongjun. Sinabi niya na inayos niya ang sistema ng pagpainit sa kanyang bahay. Gumamit siya ng ATM upang sabihin kay Dongjun na medyo mahal ang gas sa bahay. Sa food menu, sinabi rin niya na balak niyang patayin ang gas ngunit napansin niyang tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga numero sa screen.
Sa buong araw na panunukso ng Terminator, labis na nagalit si Dong Jun. Kinailangan pa niyang umuwi sa oras ng tanghalian. Pagdating niya, wala roon ng Terminator. Iniwan siya nito ng papel na nagsasabing tapos na ang oras. Lumalabas na tinutuksong muli siya ng Terminator. Sa sandaling ito, nag-anyong doktor ang Terminator. Sinabi niya sa dalagang nasa harap niya na malubha ang kanyang sakit at mayroon na lamang siyang 3 buwan upang mabuhay. Nang marinig yun, agad na nakiusap ang pasyente sa doktor. Umiyak siya ng napakasakit. Habang pinagmamasdan ng Terminator ang dalaga, naguluhan siya. Dahil karaniwan, kapag malapit ng lisanin ng tao ang mundo, hihilingin nila sa doktor na tulungan silang mabuhay pa. Ngunit nang marinig ni Dong Jun na may sakit siya, hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Pamitik ang Terminator at nagbalik ang ulirat ng dalaga sa harap niya. Lumalabas na ang lahat ng nangyari ay isang eksperimento lamang ng Terminator. Sa oras na ito, pumunta si Dong Jun upang dumalo sa pamamaalam para sa isang kamag-anak ng manunulat na minsan niyang nakatrabaho. Pagdating niya sa funeral home, biglang may isang babaeng nakapulang damit na bumangga kay si Dong Jun. Pagkatapos ng banggaang yon, biglang nakita ni si Dong Jun ang imahe ng destroyer sa isip niya. Napagtanto ni si Dong Jun na minsan na pala niyang nakilala ang destroyer. Umupo ang babaeng nakapula sa tabi niya at nakipagkwentuhan. Nang susuriin na sana ng babaeng nakapula ang pulang tali sa kamay ni si Dong Jun na suot ng destroyer, biglang lumitaw ang destroyer at hinila si Dong Jun palayo. Sinabi ni si Dong Jun na nakita niya ito noon sa isang libing. Noon, umiiyak ang destroyer ng napakalungkot. Sino raw ba ang namatay noon? Sinabi ng destroyer na kung hindi siya kakain o matutulog, hindi siya makakaramdam ng kirot at hindi siya makakakita ng kahit sinong kaawa-awa. Pero lumalabas na kasinungalingan lang ang lahat. Hindi ba't malungkot na malungkot ang iyak niya noon? Agad itong itinanggi ng destroyer, at tahimik na umalis si Son Yoshin. Umuwi ang dalawa. Pinaalalahanan ng destroyer si Dong Jun na huwag basta-basta ipinapakita ang pulang tali sa iba. Maaari iyong maging kahinaan niya. Nagtaka si Dong Jun. Palagi nang kakaiba ang kilos ng destroyer. Posible bang gusto siya nito? Nang walang reaksyon mula sa destroyer, sinabi ni Dong Jun na malapit ng mag-alas 12. Panahon na upang maghawak kamay sila para makakuha siya ng lakas. Hinawakan ni Dong Jun ang kanyang kamay. Lumapit siya at tinanong kung hindi ba siya namimiss nito. Nang hindi pa rin ito nag-react, gusto ni Dong Jun tiyaking hindi ito natutulog. Biglang kumalas ang destroyer. Sinabi nito na hindi siya natutulog. Kapag hindi nakabantay si Dong Jun, lagi siyang gising. Ganoon ang buhay niya. Tinitigan niya si Dong Jun ng napakalapit. Kaya naramdaman ni Dong Jun na medyo natitinag siya sa sitwasyon. Kinabukasan, naghahanda ng magmaneho ang destroyer. Muling lumitaw si Son Yoshin sa loob ng kotse. Sinabi niyang matagal nang nabubuhay sa mundong ito ang Terminator. Ngayon bigla na lamang may isang babaeng nagngangalang si Dong Jun na nakakaalala sa kanya. Lalong nagiging kakaiba ang kilos ng Terminator. Sinabi ni Son Yoshin na mag-enjoy siya sa paparating na biyahe. Sa oras na ito, pumasok si Dong Jun sa trabaho. Nadiskubre niyang ang Terminator ay nag-anyo bilang amo ng kumpanya. Sinundan siya nito buong araw. Habang nagtatrabaho, nag-usap ang dalawa tungkol sa nangyari. Matapos mabangga ng babaeng nakapula si Dong Jun sa funeral home, biglang bumalik ang mga alaala niya tungkol sa Terminator. Naalala ng Terminator na sinabi ni Son Yoshin na sisirain niya ang mundo at mayroon siyang paraan upang harapin yun. Sa galit, nagpunta ang Terminator sa ospital. Tinanong niya si Son Yoshin kung bakit niya yun ginawa. Sinabi ni Son Yoshin na nais lang niyang maalala ni Dong Jun ang mga alaala tungkol sa kanya. Noon, sinabi ng Terminator na wala siyang awa sa mga tao. Kung ganoon, kaya ba niyang panuorin si Dong Jun na lumisan sa harap niya? Sinabi ng destroyer na yon ay kapalaran ni Dong Jun. Nagtapos ang pag-uusap ng hindi maganda. Pumunta ang destroyer sa rooftop kung nasaan si Dong Jun. Sinabi niya kay Dong Jun na naaalala rin niyang nakita niya ito sa funeral home noong araw na yon. Pumanaw ang tunay na mga magulang ni Dong Jun. Lahat ay umiiyak, maliban sa kanya na nakangiti. Binalaan siya ng destroyer na siya ang destroyer. Hindi raw niya hahayaang muli pa itong umiti. Malapit ng mag-alas 12, hindi na raw niya hahawakan ang kamay nito. Hahayaan niyang tunay nitong maramdaman ng sakit habang papalapit ang kamatayan. Sa mismong alas 12, sumakit ng matindi ang ulo ni Dong Jun. Nabuwal siya sa sakit. Nakiusap siya sa destroyer na hawakan ang kanyang kamay. Sinabi ng destroyer na maaari na niyang hilingin na mawala ang sakit. Kahit ganoon, tumanggi pa rin si Dong Jun. Tinitigan lang niya ito. Hindi na nakayanan ng Terminator. Hinawakan pa rin niya ang kamay ni Dong Jun. Biglang nagising si Dong Jun. Pinaalalahanan siya ng Terminator na ang pulang tali ay magiging kahinaan niya. Nais nitong tandaan niya yun palagi. Sinabi niya na hindi siya tao. Iyon ang desisyong sinuong niya mula nang ipanganak siya. Sa sandaling ito, nakatayo si Dong Jun sa rooftop. Kung nais ng Terminator sirain ang mundo, ang plano niya ay magpakamatay. Pagpatalo na sana siya nang hawakan ng Terminator ang kanyang kamay.
Pagkatapos ay niyakap niya ito. Alam na ni si Dong Jun na nagkukunwari lang ang Terminator. Sigurado siyang hahawakan siya nito. Hindi ba't sinabi niya noon na hindi siya kumakain, hindi natutulog, hindi umiiyak, walang awa, hindi nagmamahal, at hindi tao. Pero tao si Dong Jun. Simula ngayon, mamahalin niya ito. Dahil sa loob ng 100 araw, ang isinulat niyang kahilingan ay ang maging taong mahal niya ang Terminator. Iyon na yun. Kapag naputol ang kasunduan, wala nang mawawala kay si Dong Jun. Mahigpit siyang niyakap ng destroyer. Sinabi niyang kung ganoon, gawin na niya. Mahalin niya ito. Paano magpapatuloy ang magulo nilang pag-ibig? Tiyak na gagawin niyang hangarin ni si Dong Jun na maglaho ang mundo para sa kanya. Tinanong niya kung kailangan ba nito ng halik ngayon. Nang marinig yun, galit na itinulak siya ni si Dong Jun. Sinabi ni si Dong Jun na ngayong araw, maaalala niya ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sinabi ni si Dong Jun na pumasok na agad siya at huwag tatakas. Kinuha ni si Dong Jun ang kumot mula sa silid at inilatag ito sa sahig. Sinabi niyang dapat itong sumama upang matulog kasama niya ngayon. Kahit man lang ay maaari silang humiga ng magkatabi. Hindi pa rin maintindihan ng destroyer kung ano ang ginagawa ni si Dong Jun. Maliit lamang na tao si Dong Jun. Ngunit palagi siyang nagpapakatatag sa harap niya. Naudyok ang destroyer. Binuksan niya ang pinto. Pagkatapos, ipinwesto niya si Dong Jun laban sa dingding. Sinabi niyang kung nais talaga ni si Dong Jun na pumasok, huwag na niyang pagsisihan ito balang araw. Magkatabi lamang silang humiga sa kama. Sinabi ni si Dong Jun na nasa ibabaw siya ng bubong kanina. Kung hindi siya nasalo ng destroyer, tunay na nawala na sana ang kanyang buhay. Ang ekspresyon ng destroyer habang nakatingin sa kanya noon ay nakakatakot at malamig. Ngunit kahit ganoon, naniwala pa rin siya sa kanyang nararamdaman. Naniniwala si Dong Jun na kaya niyang baguhin ang destroyer. Pagkatapos, nakatulog siya katabi nito. Nahiga rin ang destroyer sa tabi niya at nakatitig kay si Dong Jun. Aabutin na sana niya ang mukha ni si Dong Jun nang bigla niyang maalala ang sinabi sa kanya ni si Sun Yushin. Sinabi ni si Sun Yushin na ngayon, hindi ba't nakikipag-ugnayan na siya sa mga tao? Sa pagdaan ng panahon, tiyak na magkakaroon siya ng simpatsya at iba pang emosyon. Magbabago siya, lumabas siya ng silid na galit. Naglakad-lakad siya sa pangunahing kalsada. Naririnig niya ang iniisip ng lahat. Tumawa siya ng mapanlait. Paano siya magkakaroon ng ganoong damdamin? Nakakatawa ang mga tao, hindi siya magbabago. Sa sandaling yon, nagising si Dong Jun. Nalaman niya na umalis ang destroyer. Agad na pumasok si Dong Jun sa trabaho. Naghahanap si Dong Jun online ng paraan upang mabilis na main love ang isang tao ngunit wala siyang nahanap na mabisa. Pagkatapos ng trabaho, sumakay si Dong Jun ng subway pauwi. Halos matamba siya sa siksikan. Biglang lumitaw ang destroyer at hinawakan si Dong Jun, sinasabing oras na upang maghawak kamay para sa pagre-recharge. Hanggang ngayon, nagkukunwari ang destroyer na walang nangyari. Palagi siyang mabuti kay si Dong Jun. Hindi talaga maintindihan ni si Dong Jun kung ano ang nais nito. Biglang naglaho ang destroyer. Pagkatapos ay bigla siyang lumitaw muli. Ikinwento niya kay si Dong Jun ang mga naranasan niya ngayong araw. Narinig niya ang mga hangarin ng lahat. Malinaw niyang naintindihan. Hindi siya naniniwalang magagawa yon ni si Dong Jun. Tiyak na ipapagawa niyang sumuko ito. Hindi yun binigyang pansin ni si Dong Jun. Bumalik si Dong Jun sa kanyang silid. Nagsimula siyang manood ng isang pelikulang pantasya tungkol sa pag-ibig. Pinag-aaralan ni si Dong Jun kung paano niya mai-inlove ang sarili sa isang espesyal na nilalang. Inanyayahan niya ang destroyer sa gabi upang magbukas ng love class sa kanyang panaginip. Magkasama silang umibig ng matamis. Una, dinala ng destroyer si Dong Jun sa tabing dagat at sabay nilang pinagmamasdan ang tanawin. Wala pa ring naramdaman si Dong Jun kaya bumalik sila sa high school. Noon, mapatla ang kanyang mukha at medyo may kayabangan. Nakaupo si Dong Jun sa practice field habang pinapanood ang mga lalaking estudyante na naglalaro ng soccer nang biglang lumipad ang bola papunta sa kanya. Sa sandaling yun, lumitaw ang destroyer upang protektahan siya. Naramdaman ni si Dong Jun na hindi yun angkop, kaya nagpalit siya ng ibang sitwasyon. Isa siyang junior na nagtapos sa universidad ngunit palihim na iniibig ang isang senior. Ngayon, muli niya itong nakita sa silid-aklatan. Nang itaas ng destroyer ang kanyang ulo upang kausapin si Dong Jun, wala siyang naramdaman, at hindi niya ito nagustuhan. Naisip ni si Dong Jun na mas mabisa ang isang praktikal na halimbawa. Isang mayamang boss ang umibig sa isang ordinaryong babae. Nagmaneho ang destroyer ng marangyang kotse at ipinakita ang kanyang reverse driving skill sa harap ni si Dong Jun. Ibinigay rin niya kay si Dong Jun ang kanyang bank card. Sinubukan ang lahat ng sitwasyon ngunit wala pa ring naramdaman si Dong Jun. Naburyong ang destroyer. Tatalikod na sana siya upang umalis nang sabihin ni si Dong Jun na dapat muna niyang ikwento ang kanyang sariling kwento. Dahil upang mahalin ang isang tao, dapat munang maunawaan ang kanyang mundo. Umakyat ang hangin. Pumasok si Dong Jun sa espasyo ng kamalayan ng destroyer. Sa espasyong ito, may hardin ng mga bulaklak, maningning na mga bulaklak at mga punong nakapaligid.
Kapag naglakad ang destroyer agad na nalalanta ang lahat. Hindi makabuhay ang mga bulaklak at damo. Ito ang mundo ng destroyer. Ang mga bagay na gusto niya, iniibig niya, o nahahawakan niya ay naglalaho. Nakita ni si Dongjun ang tanawin sa kanyang harapan at bigla siyang nalungkot. Ang ganitong uri ng Diyos ay kahabag-habag. Unti-unting lumapit si Dongjun sa kanya. Saan man dumaan si Dongjun, muling nabubuhay ang mga bulaklak at damo. Naunawaan ni si Dongjun ang mundo ng destroyer at naunawaan din niya ang pinagtatakasan nito. Hinawakan ni Dongjun ang kamay niya at tinitigan siya. Nakita ng destroyer na muli na namang nabuhay ang mundo niya. Natakot siya at inilayo ang kamay mula kay Dongjun. Nagising din si Dongjun mula sa panaginip. Gusto sanang magpaliwanag ng kaunti ng destroyer tungkol sa nakita nila sa panaginip kagabi, ngunit hindi yun inintindi ni Dongjun. Simula ngayon, pag-aaralan niya kung paano mahalin ito. Nagsisimula ang pag-ibig sa pagpapatawad. Nang marinig yun, lalo siyang nalito dahil hindi pa siya nakapagmahal kahit minsan. Agad niyang hinanap si Son Yoshin. Nagsimula siyang magalit dahil paano pa raw naglalakas loob ang mga tao na patawarin siya. Hindi talaga siya maintindihan ng mga tao. Ipinaliwanag ni Son Yoshin ang mga patakaran ng mundong ito. Nagsisimula ang pag-ibig sa pagpapatawad sa kapwa. Unti-unti rin daw niya itong mauunawaan balang araw. Tumunog ang doorbell ni Dongjun. Dumating muli si Tak Sonjung upang hanapin siya. Sa pagkakataong ito, humihingi na naman ng pera ang nakababata niyang kapatid. May panibago na naman itong pangarap. Gusto raw nitong maging isang color appraiser. Nagsimulang makaramdam ng hindi komportableng pakiramdam si Dongjun. Si Tak Sonjung ay dati namang nag-aral ng physical education. Pagkatapos noon, nag-aral siya ng culinary. Pagkatapos, iniwan niya lahat. Wala siyang natapos at walang naging direksyon. Si Dongjun palagi ang nagbabayad para sa mga pangarap niya. Bakit hindi man lang siya lumalago at nagiging mas responsable? Kung darating ang araw na wala na si Dongjun, ano ang gagawin niya? Hindi natuwa si Tak Sonjung nang marinig yun. Hindi raw niya pinipilit ang kapatid na magsakripisyo. Ginagawa yun ni Dongjun dahil kusang loob niya itong nais. Dahil ramdam niyang malungkot ang kapalaran niya. Hindi naman si Dongjun ang nag-iisang walang ama at ina. Kahit sabihin ni Tak Sonjung ang pangarap niya, hindi pa rin daw ito maiintindihan ni Dongjun. Nagsimulang magtalo sina Dongjun at Tak Sonjung. Nakita ng destroyer ang lahat. Hindi niya nagustuhan ang ugali ni Dongjun. Tinanong niya si Dongjun kung bakit lagi siyang nagpapatawad sa iba. Bakit ba palagi siyang nagpapakita ng kabaitan? Paalis na sana ang destroyer. Hahanapin daw niya ang isang tao na makakapaglibang sa kanya. Hindi niya alam kung patatawarin siya ni Dongjun. Dahil doon, nagalit si Dongjun. Sa sandaling yun, taimtim niyang hiniling na umalis na ang destroyer. Kapag nawala ito, magiging tahimik ang mundo. Pagkasnap ng daliri ng destroyer, napunta silang dalawa sa labas ng lungsod. Binigyan ng destroyer si Dongjun ng baril. Kung yun daw ang nais niya, gusto niyang subukan ito ni Dongjun. Hindi pumayag si Dongjun. Kinuha muli ng destroyer ang baril at itinapat sa sarili. Ngunit hindi pala niya kayang paputukan ang sarili. Nang itutok niya ito sa langit, saka siya nakaputok. Tama, ito ang kapalaran ng destroyer. Kung kaya niyang umalis, matagal na niyang ginawa. Kung hindi niya papatayin ang sarili, gagawing miserable ni Dongjun ang buhay niya. Hindi na siya magiging masaya. Sa sandaling ito, hinawakan ng destroyer ang kamay ni Dongjun. Kumpara sa paghihirap niya, mas dapat mag-alala si Dongjun para sa sarili. Kung darating ang araw na hindi na niya hawak ang kamay ni Dongjun, mananatili ang sakit sa kanya magpakailanman. Sa sandaling yon, bumalik si Dongjun sa realidad. Ganito ba talaga kagalit-galit ang destroyer? Hindi sigurado si Dongjun kung kaya niya talagang mahalin ito. Mula nang magtalo sila, lumala ang pakiramdam ng destroyer. Bawat fire extinguisher na nadadaanan niya ay sumasabog. Ang mga sasakyang lumalapit sa kanya ay pumuputok ang gulong. Pati mga nakasabit na pintura sa hallway ay nahuhulog. Pumunta siya sa korte at tinitigan ang bilanggo na pinarusahan niya. Nakita niya ang hitsura nitong parang mamamatay tao, katulad ng nasa isip niya. Hindi raw karapat-dapat kawan ng mga tao. Biglang nakatanggap si Dongjun ng tawag mula sa ospital. Sinabi ng ospital na isinugod si Tak Sonjung. Hindi na nag-isip si Dongjun at agad na tumakbo. Dahil mula pagkabata, nakatatanggap na rin siya ng tawag mula sa ospital. Sinabi noon na naaksidente ang mga magulang niya. Natatakot siyang maulit ang alaala ng kabataan niya kay Tak Sonjung. Nabalian lamang ng binti si Tak Sonjung. Nagpanggap siyang galit upang tawagan siya. Samantala, nahimatay ang bilanggo nang makipagtalo siya sa pulis sa hallway ng korte at mauntog ang ulo sa pader. Agad siyang dinala ng mga pulis sa ospital. Pumunta agad si Dongjun sa ospital. Tumayo siya sa labas ng kwarto at narinig niyang may kausap sa telepono si Tak Sonjung. Hindi pala ito sugatan. Hindi niya inakalang ganito pa rin ito ka-infantile kahit matanda na. Umalis si Dongjun ng galit. Habang hinahabol ni Tak Sonjung ang kapatid, nasalubong niya ang doktor na gumagamot kay Dongjun. Sa kabilang banda, isinakay ang bilanggo sa ambulansya. Lumalabas na nagkukunwari lang pala ito mula pa kanina.
Pagdating sa pintuan ng ospital, nakita niya ang destroyer at si Dongjun na magkasamang nag-uusap. Agad niyang kinuha ang isang kutsilyong pang-opera at sumugod patungo sa destroyer. Nang paatik na siya, hinarang din siya ni si Dongjun sa harap. Sa kwento ng doktor, nalaman ni si Tak Sunjung na 3 buwan na lamang ang itatagal ng buhay ng kanyang kapatid. Labis siyang nasaktan at napaiyak. Nagsimulang damyugo ng husto ang mga paa ni si Dongjun. Lumabas na nang sasaksakin na sana si Dongjun, nahawakan na ng destroyer ang kutsilyo sa kamay ng kabilang tao. Sa sandaling yun, nag-aalala si Dongjun tungkol sa kanyang sugat. Niyakap siya ng destroyer. Sinabi niyang huwag na itong tumingin. Ginamit niya ang kanyang lakas at itinulak palayo ang preso sa isang iglap. Hindi pa rin sumusuko ang preso ngunit napagtanto niyang hindi siya makalapit sa destroyer. Ginamit ng destroyer ang kanyang kamalayan upang kontrolin ang kamay ng preso. Tinapos nito ang sariling buhay mismo sa harap ng destroyer. Sinabi ng destroyer kay si Dongjun na ito ang kanyang kapalaran. Walang sino mang magmamahal sa kanya. Tanging galit at takot lamang ang nararamdaman ng mga tao para sa kanya. Malungkot siyang tiningnan muli ni si Dongjun. Maaari bang gamitin ni si Dongjun ang kanyang pag-ibig upang matuno ang puso ng destroyer? Sa sandaling yun, nakita ni si Dongjun na nababalot siya ng dugo. Itinaas ni si Dongjun ang kanyang kamay upang panasan ang dugo. Hinawakan ng destroyer ang kamay ni si Dongjun. Saka lamang siya natauhan. Lumabas na ang kanyang sugat ay unti-unti nang nagsasara. Nagalit ng husto ang destroyer. Bakit ginawa yun ni si Dongjun? Hindi ba't nais nitong maglaho siya? Alam ni si Dongjun na walang masamang mangyayari sa kanya. Bakit niya pa rin tinangka na saluhin ang kutsilyo para sa kanya? Kung patuloy siyang makikialam sa buhay ng ibang tao ng ganoon, darating ang araw na mawawala ang kanyang buhay. Naiintindihan yun ni si Dongjun. Ngunit hindi niya kayang manood lamang habang nasasaktan ng destroyer. Nagsimulang palabasin ni si Dongjun ang kanyang likas na kakayahang magdulot ng kaguluhan ng walang dahilan. Sinabi ni si Dongjun na terminally ill na siya ngayon. Bakit kailangan pang sigawan siya ng destroyer? Isa siyang pasyente. Binalaan ng destroyer si Dongjun na mamamatay ang presong yun kanina. Umaasa siyang hindi na ito makikialam pa sa buhay niya. Nalaman ni si Tak Sunjung na 3 buwan na lang ang natitirang buhay ni si Dongjun. Nang makita niyang nababalot ng dugo si Dongjun, napaiyak siya sa sakit. Sumakay silang 3 sa kotse pauwi. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni si Tak Sunjung na parang gripo. Sa pintuan, tinanong ni si Tak Sunjung ang destroyer kung matagal na ba nitong alam na may sakit si Dongjun. Nang marinig ang sagot, agad siyang nagbago ng asal at buong higpit na niyakap ang destroyer. Lumabas na mabuting tao pala ang destroyer. Hinawakan ni si Tak Sunjung ang mga kamay ng destroyer at ni si Dongjun. Sinabi ni si Tak Sunjung na kailangan ng mabuhay ng maayos ang dalawa. Pinayagan ni si Tak Sunjung na mag-date ang dalawa. Sinabi ni si Tak Sunjung kay si Dongjun na mas magsisikap pa siya sa hinaharap. Sa sandaling yun, pinipigilan ni si Tak Sunjung ang kanyang luha. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan at sinabi niyang hindi na niya ipagpapatuloy ang kanyang pangarap. Nais na niyang kumita ng pera. Nakita ni si Tak Sunjung ang recruitment poster ng roadside cafe. Kinabukasan, bumalik ang destroyer sa ospital. Naalala niya ang lahat ng nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit nais niyang protektahan ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ni si Sun Yushin na si Dongjun ang unang nagprotekta sa kanya. Ayaw pa rin niyang aminin yun. Kung mawala si Dongjun, hindi na matutupad ang hangarin nitong wasakin ang mundo. Ngayon, dahil nakapirma na sila sa isang kasunduan, hindi niya maaaring gamitin ang kanyang mind-reading ability upang malaman ang iniisip nito. Sinabi ni si Sun Yushin sa destroyer na kung nais niyang malaman ang iniisip ng isang tao, kailangan lang niyang magtanong. Nang magising si Dongjun mula sa kanyang panaginip, nakita niya ang destroyer sa kanyang bahay. Agad siyang tinanong kung bakit ipinagtanggol siya ni si Dongjun kahapon. Nagbigay ng mungkahi si Dongjun. Sa halip na tanungin kung bakit hindi siya katulad ng isang normal na tao, dapat niyang gamitin ang kanyang mga mata upang maramdaman kung bakit niya yun ginawa at kung ano ang dahilan. Paalala pa niya na kapag gumamit ito ng kanyang kakayahan, malalabag ang mga patakaran. Dapat nitong subukang obserbahan ng mabuti. Ngayon, nagsimula ng magmasid ang destroyer. Sinabi niya kay si Dongjun na nararamdaman niyang galit ito. Nararamdaman niyang napakaabala nito. Hindi siya pinansin ni si Dongjun. Matagal na siyang kasama ng destroyer ngunit hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Sinabi ng destroyer na wala siyang pangalan. Pinangalanan siya ni si Dongjun bilang si Mael Mang. Ngunit hindi natuwa si Mael Mang. Nang tatalikod na sana siya upang umalis, mabilis siyang hinila ni si Dongjun. Hindi na makatayo ng maayos si Dongjun. At nang malapit na siyang bumagsak, niyakap siya ni si Mael Mang. Magkatinginan lamang silang dalawa at unti-unting natahimik ang paligid. Tinitigan ni si Mael Mang si Dongjun. Hindi niya mahulaan ang iniisip nito, kaya lalo siyang nalito. Pumasok si Dongjun sa trabaho sa scriptwriting department. Natuklasan niyang nag-transform si Mael Mang bilang isa niyang katrabaho. Lumitaw siya sa kumpanya.
Handa na sanang sawayin ni Dongjun ang lalaki nang tawagin siya ni Department Head Ju Wong para sa isang pulong. Sa kalagitnaan ng usapan, tinanong siya ni Ju Wong kung nakikipag-date ba siya kamakailan sa kasamahan niya at bakit daw palaging nakatingin sa kanya ang lalaking yun. Medyo nalito si Dongjun. Pauutusan na sana niya si Maelmang na lumayo sandali nang bigla itong nagpakyod. Nang tusukin ni Maelmang ng karayom ang nasugatang hintuturo, gusto nitong hipa ni Dongjun ang sugat. Maingat siyang tinulungan ni Dongjun at nilagyan ng benda ang daliri. Hindi maintindihan ni Maelmang kung bakit niya yun ginawa. Ipinaliwanag ni Dongjun na alam niyang mabilis gagaling ang sugat nito, ngunit ang paglalagay ng benda ay para damayan siya. Gusto niyang ipaalala na balang araw, may taong maawa rin sa kanya. Noon lang muling ngumiti ng masaya si Maelmang. Nang oras ng tanghalian, gusto ni Maelmang na umupo sa tapat niya. Lumipat si Dongjun ng upuan at lumipat din siya. Ano man ang kainin ni Dongjun, gusto niya ring kainin yun. Maging sa siksik na subway ay sumama rin siya. Sa mga sandaling yon, talagang sumasakit ang ulo ni Dongjun dahil patuloy na ginugulo ni Maelmang ang buhay niya. Tinanong ni Dongjun kung ano na ang dapat gawin. Bamulong si Maelmang na ang lalaking nasa harap nila ay bababa sa susunod na estasyon. Tuwang-tuwa si Dongjun dahil unang beses niyang nagkaroon ng upuan sa tren mula nang magsimula siyang magtrabaho. Tuwang-tuwa rin si Maelmang. Kanina pa niya napapansin ang pagod na ekspresyon ni Dongjun at inisip niyang talagang gusto nitong umupo. Mukhang tama ang hinala niya. Medyo natuwa siya dahil pakiramdam niya, marunong na siyang umintindi. Ang nakakatuwang kilos niyang yon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Dongjun. Kinabukasan, pumasok si Dongjun sa trabaho. Naka-video conference ang direktor kasama ang lahat. Ang manunulat ng seryeng may pinakamalaking kinita ay bigla raw tumigil sa pagsusulat. Inutusan si Dongjun na ayusin ito kagad. Ang manunulat ay isang estudyante lang pala sa universidad. Para mapasaya siya, kinuha ni Dongjun ang business license ng kumpanya para makakain sila ng masarap. Pagdating nila sa restaurant, nadiskubre ni Dongjun na si Maelmang pala ang nag-anyong may-ari ng kainan. Habang kumakain, nagreklamo ang manunulat na walang sausage at gusto pa niyang kumain. Bakit daw wala ni isa? Gusto niyang magdagdag ng dumplings ngunit wala. Gusto niyang magdagdag ng itlog ng pugo ngunit wala rin. Nagalit siya at inireklamo ang pangit na serbisyo ng lugar. Para mapasaya ang manunulat, napilitan si Dongjun na bumili sa convenience store. Dumating si Maelmang at nagalit. Bakit daw ang bata ay sobrang pihikan at puro sausage lang ang kinakain, at wala pang manners? Hindi natuwa ang manunulat. Sinabi nitong kahit mas bata siya, hindi yun dahilan. Nang lumabas siya, sinabi niyang si Dongjun na ang magbabayad mamaya. Kahit galit na galit si Maelmang, hindi niya yun may pakita. Nang makitang pinaalis ng destroyer ang manunulat, sinimulan siyang pagsabihan ni Dongjun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sinusundan siya ni Maelmang mula kanina. Ipinaliwanag ni Maelmang na hindi lamang mula kanina kundi mula pa nang ipinanganak siya, sinusundan na niya si Dongjun. Ngayon lang daw yun napansin ni Dongjun. Noon ay trabaho lang ang inoobserbahan niya, at hindi niya inaasahang lilito siya sa mismong buhay ni Dongjun. Hindi naging maayos ang trabaho ni Dongjun at malungkot ang pakiramdam niya. Tinak pa ni Maelmang ang kanyang mga mata. Pagmulat ni Dongjun, nasa tabing dagat na sila. Nang lumapit siya, napagtanto niyang hindi yun panaginip. Kanina pa tinititigan ni Maelmang ang mga mata niya at nakitang pagod na pagod siya. Panahon na raw para magpahinga. Ikinwento ni Dongjun ang kwento niya. Dati, tuwing naiiyak siya, pumupunta siya sa dagat. Tuwing namimiss niya ang mga magulang niya, pumupunta siya sa dagat. Tuwing inaaway siya ni Tak Xianjong, pumupunta rin siya sa dagat. Hindi maintindihan ni Maelmang kung bakit, kung hindi masaya si Dongjun, hindi siya umiiyak. Ipinaliwanag ni Dongjun na ayaw niyang makita ng iba na mahina siya. Habang nakatingin si Maelmang kay Dongjun na nakaupo at malalim ang iniisip, bigla niya itong gustong haplasan sa ulo para damayan. Nang makita niyang may ergo pa sa kamay niya, huminto siya. Sinabi niyang gusto raw niyang akitin si Dongjun. Pagkarinig nito, tinaas ni Dongjun ang ulo at tinanong kung gusto ba niyang halikan siya ngayon. Itinaas ni Maelmang ang baba ni Dongjun at sasalubungin na niya sana ang labi nito, ngunit biglang nahiya si Dongjun at umatras. Malakas ang hangin mula sa dagat. Hinawakan ni Maelmang ang kamay ni Dongjun at sa isang kisap mata, nakabalik na sila sa pinto ng bahay. Magulo ang tibok ng puso ni Dongjun sa sandaling yun. Pinapaalala ni Maelmang na tuyo na ang mga damit nito at dapat na niyang ipasok sa loob. Magulo ang isip ni Dongjun at galit siyang bumalik sa kwarto. Aalis na sana si Maelmang para magtrabaho nang pigilan siya ni Dongjun at hawakan ang kamay niya. Gusto niyang sumama ngayon kay Maelmang, kaya magkasama silang pumunta sa isang lalawigan. Doon, may grupo ng mga taong nagsasagawa ng tradisyonal na ritual. Unang beses na nakakita si Dongjun ng ganoong ritual at natuwa siya. Sinabi ni Maelmang na pati ang ritual na yon ay mawawasak din balang araw, at bahagi rin yon ng trabaho niya. Si Dongjiyum ay nagsimulang umaliw kay si Maelmang.
Alam niya na bago masira ang Super Rookie, maglalabas ito ng napakaliwanag na liwanag at pagkatapos ay babagsak. Maaari itong ituring na pagkawasak o maaari rin itong tawaging kapanganakan. Narinig ni si Mael Mang ang tungkol dito ngunit palagi niyang iniisip na mali ang kanyang pinili kay si Dongjun. Kaya nagkaroon siya ng ganitong problema. Ngunit nagbago ang isip niya. Mula ngayon ay umaasa siyang mamahalin siya ni si Dongjun. Marahil ang pag-ibig sa kanya ay isa ring magandang ideya. Umaasa siyang siya ang magiging unang taong magmamahal sa kanya. Tama yun, sa wakas ay nagpakita ng pagsinta ang malamig nating si Mael Mang. Si Dongjun ay isang mabait na babae. Kaya ba niyang gamitin ang kanyang puso upang palambutan si Mael Mang? Gaano kaya magiging tamis ang kanilang pag-ibig pagkatapos nito? Sa sandaling yun, nagtatapat siya kay si Dongjun. Nang marinig yun, bahagyang nabighani si Dongjun. Matagal nang napansin ni si Dongjun na tuwing may nakikitang nawawala si Mael Mang, lumilitaw sa kanyang mukha ang anyo ng sakit. Alam niyang mabuti ang puso nito. Ngayon ay hindi na naniniwala si Dongjun na kung kukunin niya ang buhay ni si Mael Mang ay mabubuhay siya ng masaya. Nang marinig yun, biglang nadama ni si Mael Mang ang pagiging espesyal. Sa mundo, mayroon na sa wakas na isang taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos sabihin ni si Dongjun ang mga salitang yun, nagsimula siyang magsisi. Ngayon ay nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay si Mael Mang. Ano ang dapat niyang gawin? Kinuha niya ang kumot upang bumalik sa kanyang kwarto upang makalayo mula sa kanya. Agad siyang hinawakan pabalik ni si Mael Mang at sinabi sa kanyang matulog kasama siya. Agad na sinabi ni si Dongjun na umaarte lamang ito. Ang paglalamang na ganitong estilo ay hindi uubra sa kanya. Nagsimulang manakat si Mael Mang. Kung papasok siya, susunugin daw niya ang kanyang kwarto. Wala nang ibang paraan kaya napilitan silang matulog sa sopa. Habang iniisip yun, lalo pang nagalit si Dongjun. Naiintindihan ba ni si Mael Mang kung ano ang pag-ibig? Bakit palagi niya itong pinipilit na mahalin siya? Bigla siyang nagsabi ng I love you. Iiwanan daw niya ang mundo para kay si Dongjun. Nang marinig yun, nagsimulang magulo ang damdamin ni si Dongjun. Kinabukasan, pumunta si Mael Mang upang kausapin si Son Yoshin at ibinulalas ang kanyang nararamdaman. Labis siyang natuwa para sa kanya. Matagal nang nabubuhay si Mael Mang sa mundong ito. At sa wakas ay nagkaroon siya ng isang taong pumapayag na bigyan siya ng pangalan. Matagal nang nakikita ni si Son Yoshin na ang layunin ni si Mael Mang ay gawin si Dongjun na mag-wish ng ganoon upang siya ay maglaho. Ngunit ganoon ba talaga ang katotohanan? Binalaan siya ni si Son Yoshin na mas mapanganib ang damdaming pantao kaysa sa kanyang iniisip. Para sa isang tao, kayang isuko ang buong mundo. Pagdating ng araw, kakayanin ba talaga ni si Dongjun na makita siyang mawala? Si Dongjun ay pauwi mula sa trabaho nang biglang maaga ni si Mael Mang ang mga hawak niyang gamit. Hinawakan niya ang kamay nito at nagsimulang magsabi ng matatamis na salita. Matalino na ngayon si Dongjun. Alam na niyang naglalagay lamang ng pakulo si Mael Mang. Ipinaalala niya na kung nais nitong magsabi ng matatamis na salita sa hinaharap, dapat siyang magbigay ng mga bulaklak. Huwag siyang subukang akitin. Habang nagtatalo silang dalawa, nakita sila ni si Tak Xianjong. Para kay si Tak Xianjong, napakakahawig nilang mag-asawa. Mula nang malaman niyang may sakit ang kanyang kapatid, unti-unti siyang naging mas mature. Alam na ni si Tak Xianjong kung paano bilhan ang kanyang kapatid ng red bean cakes, ang paboritong pagkain nito. Sinabi ni si Dongjun kay si Tak Xianjong na pupunta sila sa isang lugar kinabukasan. Dinala pala ni si Dongjun si Tak Xianjong sa ospital para sa isang physical examination. Dahil hindi na siya magkakaroon ng mahabang panahon upang mabuhay, umaasa siyang matulungan si Tak Xianjong na maging handa upang hindi na ito mag-alala. Sa kabutihang palad, malusog ang lahat ng organo ni si Tak Xianjong. Natuwa ang doktor nang marinig yun. Nagkaroon ngayon ng isang bagay na dapat ikabahala si Dongjun. Ilang araw na ang nakalipas ng tawagan ni si Tak Xianjong ang doktor. Umaasa siyang mapapayuhan ng doktor ang kanyang kapatid na tumanggap ng paggamot. Kinuha ng doktor ang isang bote ng gamot at ibinigay kay si Dongjun, na pinapaalalahan ang huwag sumuko. Kahit maliit lamang ang tsansa ng matagumpay na operasyon, ang pagpapatuloy ng buhay ay mas may pag-asa. Pumunta si Dongjun sa hardin ng ospital at bigla niyang nakita si Son Yoshin. Naalala ni si Dongjun na nakita na niya ang babaeng ito sa hintuan ng bus. Katabi ni si Son Yoshin ay isang paso. Sinabi niyang ito ang halaman na kanyang pinalalaki. Naghihintay si Son Yoshin na tumubo ito. Hindi niya alam kung ano ang tatubong anyo nito. Kung may kakaibang tumubo, bubunutin niya ito dahil ang bagay na ito ay para lamang sa kanya. Pagkaalis, binigyan ni si Son Yoshin si Dongjun ng regalo. Binuksan iyon ni si Dongjun. Sa loob ay may crystal ball. Nagpapalam na sana si Dongjun sa doktor nang biglang lumitaw si Mael Mang. Inabot niya ang isang bouquet ng mga bulaklak. Tiningnan siya ng doktor at labis na nagulat. Akala niya ay mayroon pa palang ganitong kagwapong nakababatang kapatid si Dongjun. Ipinaliwanag ni si Dongjun na hindi niya ito kapatid. Sinabi ng doktor na maaaring ito ay nobyo.
Hindi inakala ng doktor na nakahanap si Dongjun ng mas batang nobyo. Siyempre, ang pag-ibig ay lagpas sa kasarian kaya hindi na mahalaga ang edad. Nakita rin ni si Tak Xianjong si Mayel Mang. Sinabi niya na nagpalit ito ng kulay ng buhok ngayon. Bagay na bagay daw ito kay si Mayel Mang. Nagtaka si Dongjun. Hindi ba ganoon talaga ang kulay ng buhok ni si Mayel Mang? Nagpa siya ang tatlo na kumuha ng litrato. Nang tiningnan ni Dongjun ang litrato, bigla niyang nadiskubre na hindi kamukha ni Mayel Mang ang taong nasa telepono. Ipinaliwanag ni Mayel Mang na iba-iba ang anyo niya sa isip ng bawat tao. Kahit siya ay nagtataka, si Dongjun ang kauna-unahang taong nakakakita ng tunay niyang anyo. Higit pa roon, kaya rin ni Dongjun na tawagin ang pangalan niya. Maaaring para kay Mayel Mang, iyon ang paraan ng pag-iral ni Dongjun. Lahat ay unang beses na nangyari. Sa biglaang pag-amin ni Mayel Mang, kumabog ang puso ni Dongjun. Pumasok siya sa trabaho at tinanong ang kasamahan kung maaari bang humiling ng isang bagay. Ano kaya ang hihilingin nila? Sabi ng mga kasamahan, gusto nilang yumaman o maging malalaking artista. Sumasakit na ang ulo ni Dongjun sa pag-iisip ng hihilingin niya. Ngunit sinabi ng kasamahan na matutupad na ang hiling ni Dongjun, at iyon ay ang makilala ang lalaki para sa isang blind date. Pagdating ng lalaki, nakita ni Dongjun na nag-anyong iba si Mayel Mang. Sumama na naman si Mayel Mang sa date. Siya ang naging blind date ng kasamahan ni Dongjun. Nagpapakain pa silang dalawa sa isa't isa sa harap ni Dongjun na para bang wala ng ibang tao. Ang lalaking katabi naman niya ay biglang naging palakaibigan. Balak pa siyang imbitahang manood ng sine pagkatapos kumain. Nang makita ni Mayel Mang na parang naapektuhan si Dongjun, bigla siyang nagalit. Ginawa niyang malabo ang tadhana ng kasamahan at ng blind date. Aalis silang dalawa ngayon. Mabubuhay din sila pagkatapos ng 5 minuto. Dumating si Mayel Mang para lamang ipaalala kay Dongjun na hindi siya dapat magka-interes sa sinumang iba. Sa mundong ito, wala siyang dapat na pagmulan ng pagkawala. Sa halip ni Dongjun, itinaboy siya ni Mayel Mang. Tinanong niya si Dongjun kung gusto ba niyang humiling ngayon na mahalin niya ito. Nagtaka si Dongjun, maaari rin ba yung hilingin? Tumitig si Mayel Mang sa kanya. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Hinaplos niya ang tainga ni Dongjun. Biglang lumapit si Dongjun kay Mayel Mang. Palapit na sana siya para halikan ito nang ibalik ni Mayel Mang ang ulirat niya. Tama, kaya nitong manipulahin ang iniisip ng isang tao. Simula noon, sobrang nagalit si Dongjun sa ginawa ni Mayel Mang. Nagsasalita siya sa sarili nang biglang lumitaw sa tabi niya si Section Chief Juwong. Tinanong niya si Juwong ng parehong tanong. Kung mabubuhay lamang siya ng 100 araw, ano ang hihilingin nito? Inakala ni Juwong na tinutulungan ni Dongjun ang manunulat sa pagbuo ng kwento. Sinabi ni Juwong na sa natitirang panahon, pag-ibig ang hihilingin. Maaari kayang hilingin ni Dongjun na mahalin niya si Mayel Mang. Ipinaliwanag ni Juwong na mali ang intindi niya. Hindi nito gustong mahalin ni Dongjun ang ibang lalaki, kundi mapaligaw ang isang lalaki upang mahalin siya ng labis. Nagbigay ito kay Dongjun ng bagong paraan ng pag-iisip. Malakas ang buhos ng ulan. Bababa pa lamang ng bus si Dongjun nang makita niyang naghihintay sa kanya si Mayel Mang sa hintuan. Hinawakan ni Mayel Mang ang kamay niya. Walang sinabi ang dalawa. Tumakbo sila sa ulan. Hindi maintindihan ni Dongjun kung bakit hindi ginamit ni Mayel Mang ang teleportation at nagpabasa pa sa ulan. Ipinaliwanag ni Mayel Mang na wala lang ang ulan. Kahit wala silang payong, makakarating pa rin sila. Kaunti na lang at nasa bahay na sila. Tinititigan siya ni Dongjun. Ngayon, mayroon na siyang isang hiling. Sana mahalin siya ni Mayel Mang. Maaari ba yung hilingin? Sabi ni Mayel Mang, hindi. Naramdaman ni Dongjun ang kaunting pagkadismaya nang biglang hinawakan ni Mayel Mang ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay hinalikan siya nito. Naghalikan sila sa ulan. Si Sun Yoshin ay nakatingin sa kanyang paso. Kapag may mali ang sistema, aayusin niya ito. Tatanggalin niya ito. Tumigil bigla sa paggalaw si Mayel Mang. Umurong siya ng isang hakbang. Lumapit si Dongjun para tiyakin. Nakita niyang biglang nawala si Mayel Mang. Sa huli, gusto ba talaga ni Sun Yoshin na maranasan ni Mayel Mang ang tunay na pag-ibig? O mayroon pa siyang ibang layunin? Pagkatapos mahalin ni Mayel Mang si Dongjun, paano magbabago ang kapalaran nila? Abangan ang pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng seryeng Dome at Your Service sa susunod nating video dito lang sa Nilagang Mani. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.